the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer,
than heart disease or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. All right.
gabi ho muli sa inyong lahat. Dumako na naman tayo sa ating palatuntunan, Nights of Prayer. Sa loob ng isang oras, magsasama-sama tayo sa biyaya ng Panginoon. At katulad ng dati, yung ating mga portions ay nandiyan palagi, hindi natin inaalis yan. Alright, sa oras na ito, ating pinapasalamatan ng Panginoon sa bawat isa na kasama natin sa ating palatuntunan ito. We all welcome you sa gabing ito ng ating panalangin. At ako naniniwala na minsan pa ay may gagawin na naman ng Diyos sa bawat isa, lalo na po yung patuloy na sumusubaybay at nakikinig, sumasama sa ating palatuntunan ito. I would like to express my gratitude to all our prayer warriors and all intercessors joining with us every night. Pray, salamat sa Diyos sa inyong walang sawang pagsama sa atin sa ating palatuntunan ito. Tayo po ay nandoon na sa mahigit na 100 days of programming, 100 days of going online. Alright? At sa 100 mahigit na araw na yon ay marami na tayong narinig ng mga pagpapala. At ngayong gabing ito, once again, I am expecting, no, doon sa mga nakalipas ng mga araw na tayo ay nananalangin, siyempre, hindi naman agad yan tumutugon. Merong time na instant, pero merong time na may ilang araw na inaantay. So, ina-expect ko ngayong gabing ito. Mga minamahal, mga kaibigan, mga giliw ko, mga tagapakinig at tagapanood ng ating palatuntunan ito, merong praise report. Okay? Although may nabasa na ako, pero I am expecting more. Alright? I am expecting na meron talaga sa inyong magbibigay ng inyong praise report sa gabing ito. Alright? So maraming salamat sa Panginoon. Muli ay nandito ako upang maglingkod sa inyo sa katawan ni Kristo, sa biyaya ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ding Brimbuela, ang senior pastor ng Wisdom of Life Global Family Center. We are located here in GMA Cavite. At ang ating palatuntunan ito ay palaging sumasa inyo muli tuwing Lunes hanggang Linggo, sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi. Ang ating programang ito ay walang itinataas na denomination, walang organization, walang personalidad maliban sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Alright, so ang ating gawain ito ay non-sectarian, non-denominational. Kaya kahit ano po ang inyong reliyon, ano man ang inyong mga kinakaanibang simbahan o iglesia, welcome po kayo sa ating palatuntunan ito. Basta alam natin na tayo ay sama-sama nadudulog sa Panginoon sa panalangin at naniniwala tayo na ang Diyos ay naririnig ang ating mga panalangin. Okay, so muli sa oras na ito ay pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa araw na ito na binigay sa atin. Araw ng Miyerkules. Alright? Today ay Wednesday, not Wednesday. Alright. So, dako tayo ngayon sa ating special number. Of course, siyempre, alam naman natin yan. Naghihintay ang mga Sunday schooler. Makinig mabuti. Pag hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, mag-text agad kayo, ha? Itong ating special number na to ay siyempre unang-unang inihahandog ko sa ating mga Sunday schoolers. Alright, ready? Ang awit na ito ay inihahandog natin kay Ivan, kay JM, kay Othniel, kay Caleb, kay Saishi, kay Sat, kay Jaire, kay Drew, kay Miggy, kay CJ, kay Jared, kay Matthew, kay LA, kay Gavin, kay Troy, kay Chick, kay Kurt, kay Ken, kay Dre. Yan. Magkasama na si Drew, si Dre, si Honey, si Jane, si Angel, si Angela, Andeng, SM. May SM. Wala bang Robinson? No, may SM pala tayong Sunday schoolers. Si Chloe, si Gwen, si Jade, si Alea. Ay, kumusta na dyan, Alea sa Canada. Okay? Si Hannah, si Ezra, si Jimiel, si Ashley, si Nicole, si Jessica, at si Faye. Yan. Alright, baka meron akong dinabati. Okay, mga nanay, paki-shout out lang, pakisabi lang ang mga pangalan nila para batiin naman natin. Kawawa naman yung bata nag-aantay ng kanilang mga pangalan na mabanggit ng kanilang pastor. Alright. Of course, ang ating awit nito ay inihahandog din po natin sa ating mga
regular viewers, mga televiewers, yung ating mga prayer warriors, yung ating mga intercessors, at sa lahat po ng miyembro ng Wisdom of Life Global Family Center. Alright? Siyempre, ito inahandog natin, of course, sa lahat ng mga regular viewers natin. Yung talagang gabi-gabi ay kasama natin, magsimula pa lang tayo ay mag-umpisa, no? Last April or May 26. Mamaya nga pabibilang ko kung ilang araw na. Ha? Nag-start tayo ng May 26 kasi next year ay maabot natin ng isang taon ay di praise the Lord, meron tayong anniversary. Church yung first year anniversary ng programa Nights of Prayer. Alright? Okay, so dako na tayo sa ating special number. Inihahandog natin ito sa lahat ng mga worshippers, sa lahat ng mga sumasamba sa Panginoon. Napakaganda po kasi ng mensahe ng awit na ito. Alright? Let us listen to this special number. May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan at hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpulit sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpulit sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw
puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa taglungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos ay kasama. Wala nang aalalahanin pa. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos ay kasama. Basta't ikaw, Diyos ay kasama. Yes, amen. Purihin ng Panginoon. Yan. Alright, yan. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa awit na yan at tayo ay talagang pinagpala ng Panginoon. Alright, pasensya ninyo na ho at medyo naglulus ang atin pong camera naman. Camera naman ngayon natin ang nagiging problema. No? Hindi ko alam kung bakit. Okay, salamat sa Panginoon. Salamat po. Napakabuti ng Diyos sa gabi na ito na tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Okay? Alright. Yan. Okay, wala akong camera, no? Wala akong camera. Okay, sige ho. Sige, bale. Gagawa natin ang paraan. Meron pang isa. Camera. Yan nga lang, malabo. No? Malabo. Nagloko ho yung isang camera natin. Dito tayo sa kapalit. Hindi man mapipigilan yan eh. No, para-paraan lang yan. Para-paraan lang yan. Alright? Na medyo malabo lang ng konti. At yung isa ho ay wala pa. May dahilan. Bisa na ito. I-explore na naman natin. Okay? So, salamat sa Panginoon. Salamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan ito. Eh, di ba, na makuha na natin yung ating mga viewers ngayong gabi. Tingnan natin kung sila na yung ating kasama. Okay? Sa simula pa lamang. Okay? Yan, titingnan natin. So, wini-welcome natin ang bawat isa sa gabi na ito sa ating palatuntunang Nights of Prayer at pinapasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng mga regular viewers natin, yung mga laging kasama natin. Of course, nandiyan lang lagi ang ating mga prayer warriors, ang ating mga intercessors, okay? Na hindi bumibitaw mula pa nung umpisa hanggang sa araw nito na tayo ay nasa pang 100, how many days? 107 days. So, may kita pala tayong 3 buwan na nagtitipon-tipon at sa biyaya po ng Panginoon ay nakayanan natin, okay? Nalampasan natin yung limit. Okay? Yan. So, tabatiin natin at pasalamatan ng Panginoon sa ating mga regular viewers na gabi na ito. At wini-welcome natin, of course, and in-appreciate natin si Eminisa Hernandez, William Hernandez, Leia Rosini, Lorna Lunagan, Misaw Miura, Chloe Mantes, Hana Sorera, Hana Guainet, Ezra Maris Bartolome, Angeli, ano ba yan? Atilin Rapols, Mon Ace. Okay? Mahina. Alright, mahina daw. Lele Trinidad, Joel Rada, Betty Ramos Resco, Mapurok, Bert Bernabe, Mel Villanueva, Willie Lopez. Kumusta na kayo dyan sa Baguio? Diyan, malamig pa ba?
Luz Brimbuela, Janet Surera, Imelda Rayos de Leon, Ronnie Katindig, Rebecca Calimpon, Novi Redima, Rudy Manuel, Yet Concepcion Herrera, Amila Laron Natividad. Okay, baka yung sa inyo mahina ah. Alright, tuloy natin. Mercy, Pastora Mercy Trinidad, Ali Matencio, Pastor Roberto Suarez, Jennifer Torres Obias, Julian Briones, Pastor Jed from Indonesia, Radyo Wali, Luis Talastas. Yan, si Luis ay medyo, ngayon ko lang narinig ang kanyang pangalan dito sa ating programa. So you are welcome, Luis Talastas. Crisanto or Pastor Sunny Gloria at Emmy Ilagan Jen. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsama sa ating palatuntunang Night of Prayer. Alright, test natin ng konti. Yan. Yan, para mahina daw ang microphone ko. Siguro naman malakas na yan. Ngayon, nais natin siyempre basahin dito yung ating isang praise report na nandito ngayon na binababasahin ko. Ang praise report po ay galing kay Atilin Raffol or Angelina Raffol. Basahin ko po. Sabi niya, maraming salamat po sa gabi-gabing pananalangin ninyo. Sinagot po ni Lord your prayer request. Yung prayer request ko sa swab test ni Nahum. Praise the Lord, negative po siya. Thank you po, Pastor, at sa mga prayer warrior na walang sawang pananalangin. God bless po. Yan. Ano kaya yun? Marinig kaya itong palakpakong ito. Palakpakan kaya natin ang Panginoon doon. Parang wala, no? Walang palakpak, walang lumusot. Okay. Yan, salamat sa Panginoon. Okay, purihin ng Diyos. Okay? Nagsasabay-sabay ang aking mga mahina talaga. Mahina ba ako? Mahina. Okay, di ba rin? Basta narinig nyo. Okay, lakasan na lang nyo siguro dyan. Mahirapan ako mag-adjust dito. Okay, dako tayo ngayon sa isa pang portion ng ating gawain, yung ating pag-quote ng mga quotation. This time naman ay galing naman kay George Miller ang ating kukuhanin. Okay, maganda yung mga pwede nating matutunan sa kanya. Okay, bakit ako walang camera? Walang camera. Narinig niyo ko wala akong camera, no? Ano ba yan? Malakas ba? Okay, tingnan natin na wala akong camera. Ayan. Mahirap po talaga itong masyadong maraming mahina. Yan, meron na. Yan, meron na akong camera. Walang camera kasi alam nyo, ang OBS kasi ay maraming ginagalaw ho dito. Pag nagkamali ako ng galaw, ayan, pag may nalimutan ako, ayan, ganyan po nangyayari. Kaya talagang bago ako magprograma, bago ako sumalang dito sa programang ito, ang dami kong ginagawang testing. Kaya lang pag actual na, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Okay, basta diretso lang tayo. Now, sabi ni George Miller, basahin natin maganda po itong mga sinabi niya dito. Okay, sabi niya ganito. It is not enough to begin to pray, nor to pray aright, nor is it enough to continue for a time to pray. But we must patiently, believingly continue in prayer until we obtain an answer. Yan yung isang bagay na pwede nating matutunan ngayong gabing ito. No? Hindi ho basta sapat lamang tayong nagpe-pray, tama naman yung ating pananalangin. Hindi lang ho tayo basta nagpapatuloy sa ating mga oras sa pananalangin. Pero sabi ni George Miller, we must continue, we must patiently, believingly continue in prayer until we obtain an answer. Huwag tayong titigil. Okay? Huwag tayong titigil sa ating pananalangin hanggat hindi natin natatanggap yung sagot sa ating prayer. Ngayon, sa ating pag-aantay, sabi diyan, we must patiently, believingly. Yun ang magagandang mga words na ginamit niya. We must patiently, believingly continue in prayer. Okay? Now, ito po maganda. Ito yung magkaduksong ito. Parang related sila. Sabi niya, I hope in God. I pray on and look yet for the answer.
They are not converted yet, but they will be. Oh, yan. Yan yung yung talagang may matinding pananampalataya. Wala pa talaga siya, hindi pa dumarating. Pero alam mo, na yung panalangin mo na yan, ay kino-convert na ng Panginoon. Parang yung mga sinabi mo, ay i-convert na ng Panginoon. They will come into a reality. They will be answered by God. So dapat yan ang maging attitude natin when we talk about prayer, if we talk about yung pag-iintay sa Panginoon, yun. Dapat malayo pa, hindi pa dumarating, okay? Ano na ho natin yun? Ine-expect na natin yun. Alam nyo kung bakit? Pag noon ay nabanggit ko sa inyo si George Miller, okay? Kilalang-kilala siya doon sa kanyang mga, si Charles Spurgeon, na kung saan yung kanyang mga sulat, all those stories written by Charles Spurgeon, talagang naging bestseller yung book niya. Ngayon, we are talking of George Miller. I am giving you an assignment, especially if you are a pastor, if you are a missionary, or a man and woman of God. I want you to give a small time of research. Who is George Miller? You will be surprised pag naintindihan mo who is George Miller. Really, he is so powerfully, effectively ginamit ng Panginoon. Alright? He is truly, talagang pag pinag-usapan natin yung ang sagot sa panalangin, ibang klase. Now, look at one of his secret. Why God used George Miller mightily. Look at this. Wala uli akong microphone, wala uli akong camera. Tulad niya, wala naman akong camera. Okay, balikan natin. Mabilis. Okay, ayan. Ayan, wala akong camera. Hindi ko po nalagyan pala ng camera yung area na ito. Okay, sana yung susunod. Buti na lang talaga. Marunong akong gumawa nito. Okay. Okay, balikan natin. Thank you dun sa mga nagbibigay ng ng mga feedback ko. Alright. Ito yung isang bagay. Bakit mightily ginamit ng Panginoon si George Miller? Okay? Look at this. Let me read. For more than half a century, I have never known one day when I had not more business than I could get through. For 40 years, I have had annually about 30,000 letters. Every year doon sa kanyang orphanage o doon sa kanyang ministeryo o sa pastor o ano pa mga ministeryo kinasasangkutan ni George Miller. Sabi niya sa kanyang report, sa kanyang testimony, about 30,000 letters ay lahat dumadaan sa kanyang kamay for 1 year. Sabi niya, I have 9 assistants always at work corresponding in German, French, English, Danish, Italian, Russian, and other languages. Ganun karami yung yung staff niya. Then as pastor of a church with 1,200 believers. Wow! Alam niyo nung araw, itong 1,200 believers na ito, siguro sa ating panahon ngayon nasa mga mga 12,000 na yan. No? Kung sa ating panahon ngayon baka more than 12,000. Look at this, sabi niya, balikan ko ulit. Then as pastor of a church with 1,000 believers, great has been my care. Mas matindi yung kanyang pinangangalagaan. Hindi lamang yon. I have had charge of 5 orphanages. Di ba yung kanyang bahay ampunan? Also at my publishing depot. Okay. Baka sabi, bakit walang T? Kasi ganun ang basa talaga niyan, depot. Okay, hindi po yan depot, ha? Okay, publishing depot, the printing and circulation of millions of tracts, books, and Bibles. Meron pa pala siyang publishing depot. In church siya dun sa 5 orphanages. Meron siyang tracts, may books, may Bible. But look at this. But I have always made it a rule never to begin work till I have a good season with God. Wow. Inisip ko kung gaano siya ka-busy. Look how busy this George Miller is. He has a lot of work as a pastor,
yung siya yung in charge sa orphanage. Imagine 5 orphanages, meron pa siyang publishing house, meron siyang printing, ang mga circulation ng millions of tracts. Million talking of millions. Way back, anong year ito? And yet, sabi niya, I see to it, I made it a rule never to begin work till I have a good season with God. Oh, yan, di ba? Ganon din tayo mga kapatid. If we want to be used by God, if you are a pastor, if you are a missionary, or maybe you want to serve God, yung gusto mong magamit ka ng Panginoon, you want to be used by God, the secret behind is not on theology, but in neology. Pagsamahin natin yan. Kaya, pag meron ka ng theology, samahan mo pa ng neology, wow! Magandang simbahan ang pwede mong hawakan. Pero pag puro theology lang, ito lang ang gagamitin natin, no way. Pag naman puro neology naman, puro prayer, at ang sinasabi mo, wala na, hindi na ako mag-aaral, hindi ko na kailangan magpunta sa Bible school kasi ang Holy Spirit ang magbibigay sa akin ng pagtuturo. Pwede naman din po yon, magagamit din naman po kayo ng Panginoon. Kaya lang, alam niyo po, ang pagsisermon kasi, parang ano din yan, parang pagluluto ng pagkain o pagluluto ng ulam. Kung ang ulam na pinakakain ninyo sa inyong pamilya, mula umaga hanggang tanghali hanggang gabi ay itlog ng manok, pritong itlog. Okay, pritong itlog, nilaga, sarsyado, kung ano pa mga, basta itlog lang. Siyempre, maghahanap naman ng ibang pagkain yung pamilya nyo. In the same way, ganun din po yan. Okay? Maghahanap talaga ng ibang putahe, ng ibang luto. Kaya, pagsamahin natin yan. Yung theology sa neology, wow, effective tayo magagamit ng ating Panginoon. Yan, alright? So sana makapagbigay ng konting lesson. I hope and I pray that these lessons coming from the life of George Mueller will somehow encourage each one of us, no, na magpatuloy tayo sa ministeryo na pinagagawa sa atin ng Panginoon. I'm not trying to tell you na pag hindi ka nag-aral sa Bible school, hindi ka gagamitin. Gagamitin ko, of course. Wala naman tayong problema doon. Kaya lang, siyempre, iba yung paggamit ng Panginoon sa yung talagang may pinag-aralan. Alam niyo naman po yun, di ba? O, di ba? Mag-a-apply ka ng trabaho. Ang unang hinahanap agad, high school graduate. O, nung araw yun, high school graduate. Ngayon, at least second year, college level. O, paano kung elementary lang ang inabot mo? Di parang trabaho din yan. Okay? Naniniwala tayong mas mataas ang standard ng Bible. So, dapat ganoon din. Sa mga lingkod ng Diyos, hindi pwedeng seminar lang. Okay? At hindi naman puro prayer lamang. Pagsamahin natin yan, magagamit tayo ng Diyos epektibo sa kanyang gawain. Alright? Yan ang mga paalala sa atin sa gabi na ito mula sa buhay ni George Mueller. Yan. Salamat sa mga nagsasabing okay na ang aking audio. Okay. Okay, siguro ihahanap ko ng magandang port. Yan, nandiyan naman ang aking Kuya Ali para asistihan ako. Ali, thank you talaga. Brother Ali Maten, show. Siya ho yung nag-assist sa atin para magkaroon tayo ng magandang programa dito. Okay? Na dati-dati ay para akong laging naka-stop o naka-freeze. But sana kung maganda yung pagkakangiti ko, bisa nakahaba yung uso ko. Pangit naman. Okay, so basa tayo ngayon sa ating mga listeners, viewers, televiewers, sa ating second batch, kung meron mga dumating. Okay, tingin ko meron. Binigyan ako eh. Alright, so let's welcome and acknowledge and appreciate our viewers, second batch. Alright, so let me call on Marilu Espeleta, Corazon de la Rosa, Maria Lourdes Francisco, Madelo Joyce, Gigi Basherto and family. Hello, Kuya Willie. Kumusta? Hindi tayo nakikita eh, tagal na eh. Teka, hindi pala kita nakikita nga. Alright, so, June Batitis, Anthony Burimbuela Vicente, Jeffrey Basherto, Marisa Riamulyo, and Joseph Osarimen.
Okay, yan. Yan ang ating second batch. Later on, we are going to call and mention our third batch sa ating night of prayer nito. Alright, so it's already 7:30. Meron pa tayong ilang minutong natitira, no? Alam nyo, pwede po ba kayong pwede tayong mag-extend ng konti, no? Kung po pwede lang naman, alam mo, mga, di ba, 8 o'clock tayo dapat natatapos. Tapusin natin ng mga 8:05. Alright. Yan. Hindi, joke lang o yan. Joke lang. Ayan. Alright. May nakapin. Pre-request. Yan. Si June Batitis ang aking pre-request eh. Okay. Pre-request ko po ang pasasalamat ng taos puso. Press report. Paring June naman eh. Nalito ako sa iyo. Press report ito. Paring June. Ito yung kanyang press report. Ang pasasalamat ng taos puso sa Panginoon na binibigay na biyaya sa pang-araw-araw namin pamilya. Napakabait ni Jesus. He's my boss all the time. Yan ang maganda. Kantahin mo yung God is good all the time. Pwede ba pakanta natin minsan yun? Alright. Yan. Salamat, Brother John. Salamat sa press report mong yan. Natutuwa ako, no? At ako ay na-encourage lalo na magpatuloy sa programa natin ito kasi yung aking mga kabatchmate, no, nakikita ko na nandito sa ating programa. Thank you for acknowledging the calling in my life, no? Siguro naman kayo nagtataka siguro kayo paano naging pastor niya si Nanding. Kilala ko yan si Nanding. Okay. Si Nanding yan eh. Kilala na yan, no? Ay, alam niya ni John Batitis kung sino si Nanding. No, di ba John? Ang pangalan mo Baldo. Parang kausap lang kita rito. Natutuwa lang ako no? Na ayan, nandyan kayo. Salamat po talaga ng marami. Malapit na yung ating malapit na yung ating grand reunion. Okay, magkikita-kita tayo. Alright. So ayan. Sige na. Bago tayo mag-pray ngayong gabi nito, gusto ko lang mag-quote ng isang bahagi ng salita ng Panginoon dito sa Numbers chapter 24 verse 9. Ngayon, kung ito po ay gagawin ninyong devotion ngayong gabing ito, isama niyo yung verse 2 hanggang verse 9. Pero ngayon, ay kukunin lang natin yung isang area dito sa verse 1 na kung saan sinabi dito ng Bible. Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel. Well, ang context po nito, the context of this particular passage from Numbers 24 verse 1 up to 9, where the king of Moab wanted Balaam to curse Israel, but he couldn't. Balaam could only speak blessing as the Lord gave him words to say. So in this passage, we are going to find that he blessed Israel by saying that they would flourish like a well-watered garden. So imbes na i-curse ni Balaam ang bansang Israel, sabi niya hindi. Lalong lalago ito, lalo itong yayabong na parang isang garden na laging natutubigan. Now, ano ang tinuturo sa atin? This is our devotion during our prayer meeting, and I would like to share some of the lesson I got from this lesson, because this is a message coming from Alvin Vandergrid. Okay? Inadapt ko ito. Gusto kong i-share sa inyo na we need to occasionally think about all the ways God has blessed us. Yung bang kahit ang hirap ng buhay, even when life hurts, we have many blessings to thank God for. Amen? There are so many ways God has blessed us. It's even the start of this pandemic. Nagsimula pa ang pandemic nito, hindi tumigil ang Diyos ng pagpapala. So, I would like to share to you this passage or this lesson or this devotion coming from Alvin Vandergrind. Tinuruan niya tayo. He is trying to teach us how are we going to count the blessings. And nagkaroon ng acronym yung salitang bless. Well, anyway, if you want to have this copy, pwede niyo pong hingin sa akin and I will send you. At pwede niyo itong ilagay dyan sa inyong mga bahay, sa inyong pintuan, okay, doon sa mga lugar na madaling makita. Kasi
when we think of blessing, when we think of prayer, no, minsan nalilimutan natin na ang prayer pala is not only giving and is not only receiving from God, it is also thanking God. Yung magpasalamat tayo, kasi we always look at the blessing in a way that pag meron tayong tinanggap na financial blessing, that is a blessing. Pag may material, may pagkain, may bigas, that is a blessing. Not knowing na meron palang, there are some areas in our life that we should be thankful. So, kunin niyo po ito. I want you to take your ball pen or the pen and a paper para makuha niyo yung area ng buhay natin na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Letter B, doon sa bless, is for body. Body. We must thank God for physical health and the ability to walk, to run, play, breathe, and think. Why? Because there are some people who can't enjoy these things. May mga tao na hindi nag-i-enjoy sa mga ito. Some of them, they don't have yung health na meron ka, kapatid. Yung iba walang paa, yung iba walang kamay, yung iba humihinga, gumagamit ng respirator, gumagamit ng nilalagay sa leeg. Ano ba tawag doon? Incubator. Look at yourself. Look at your hand. Look at your body. Okay? Ang blessing hindi lamang finances, and ang blessing ay hindi lamang puro pera. Okay? We must thank God for your physical health. There are so many people now dying. Left and right, people are dying because of this COVID. Hindi lamang COVID. Okay? Kaya lang, siyempre, hindi nga natin alam kung anong dahilan ba. Lahat ng sakit kayong COVID. Pag nasaksak ka, dalhin ka sa ospital, COVID. Na-aksidente ka ng nasalpok, pagdating sa ospital, COVID. Manganganak, COVID. Napansin niyo ba yun? Parang ngayon, parang ang bilis parang ang bilis ng metro ngayon. Magpunta kayo sa dentista, hindi lamang yung pampabunot ng ipin ang babayaran mo, pati yung PPE nung dentista babayaran mo pa, no? Masyado nang naging commercialized ang COVID na ito. Marami na ang naging mayaman. Marami na din ang mga naloko because of this mga scam na ito. Okay, so we should be thankful sa ating physical health. Kaya blessing na yan, kapatid. Pinagpala ka na ng Panginoon. Punta ka ng ospital, yung iba hindi nakakahinga. Yung iba sinusubuan. Okay, yung iba hindi nakakausap, nakaganyan na, oh. Oh, di ba? Ikaw hindi. Pasalamat tayo sa Panginoon. Okay? Kung paanong si Balaam, alam niya, sabi niya, it please the Lord to bless Israel. Tayo din, mga kapatid, pinagpapala tayo ng Panginoon. Dapat maging thankful tayo sa Panginoon. Letter L stands for labor. We must praise God for jobs and income that help me to meet your needs. We must thank God for your employer and the people you work with. Diba? Pasalamatan natin ng Diyos, yung may mga online businesses. Imagine, yung ibang mga walang negosyo. Ngayon naglabasan, marami palang mga tao ang may mga talento sa pagtitinda. O isipin nyo yun. Kaya, isang bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon, yung L stands for labor. Pasalamatan natin ng Diyos. Kung ang inyong mga asawa, anak, may trabaho, okay? At hindi lang yun, alam mo ba, may mga dumarating na blessing sa Panginoon. Pasalamat ho tayo. Yung dumating ng SAP, okay? Ay, pasalamat tayo sa Panginoon. Meron pa nga ako narinig, Pastor Shea, 2 beses ang tumanggap ng SAP. Sabi ng pastor, anong SAP? Parang 2 beses kang tumanggap ng SAP. Sabi ng gano'n, dinilabas na yung kanyang isda. Ito, SAP-SAP, 2 beses. Pero tuloy pa rin, pasalamat pa din tayo sa Panginoon. Yung mga ginagawa natin, itong pagpapastor na ito, pasalamat tayo sa Panginoon. Meron tayong ministeryo. Okay? E stands for emotion. We thank God for joy, we thank God for peace, we thank God for contentment, and more. Pasalamat tayo sa Diyos, mga minamahal. Kaya, yung bless na ito na tinuturo sa atin galing kay Alvin Vandergreen, pinag-aralan ko, sabi ko, nga naman, masyado kaming self-service. Not knowing, kapatid, pag mayroon kang kapayapaan, pag kahit sa gitna ng pandemic na ito, nakakanawa ka pa rin, masaya ka pa rin, meron ka pa rin contentment, part ng yung emotion, magpasalamat tayo sa Panginoon.
In that area, we should be thankful to God because some people of today, they are not enjoying life. Yung iba walang joy, yung iba walang peace. Yung iba, tawag doon, nabigyan na, naghahanap pa. Okay? Letter S. S is for social. We are blessed with relationship. We must thank God for parents. Pasalamat kayo sa inyong mga magulang. Okay? Nasa panahon ng pandemic, gumagawa sila ng lahat ng paraan. Sila yung nagsasacrifice. No? Sila yung lumalabas ng bahay para kumain tayo. Kung ikaw ay isang anak, o kaya kung di man nanay, mga kapatid, no? Mga kaibigan, yung relationship sa church, kapatid, ipinagpapasalamat yan. Isang bagay na dapat nating maintindihan yan doon sa letter E o letter S ng bless. Alright? Pasalamat natin sa Panginoon yan kasi akala natin yung relasyon, hindi yan pinagpapasalamat. Blessing yan. May nanay ka, may tatay ka, may kapatid ka, blessing yan. May lolo ka, may lola ka, blessing yan. Huwag niyong gayahin yung ginawa nung nandoon sa Manila. Anong ginawa niya? Oh, di ba? Humanap siya ng pagdadalhan ng kanyang tiyahin sa isang lugar na kung saan pwede yung matanda na yun ay alagaan. Ano nangyari? Wala nang mapaglagyan at puno na daw yung paglalagyan. Inilagay na lamang sa ilalim ng tulay. Sipin nyo gano'n. Kaya mo yun? Kaya kung meron kang lolo, may lola, meron kang nanay, okay? Kung ikaw ay anak, katabi mo yung nanay, tatay mo, pasalamat ka. Pasalamat ka sa nanay mo, pasalamat ka sa tatay mo. Salamat ka dun sa mga kaibigan mo sa church. Na sa mga araw na minsan nangangailangan tayo ng tulong, that knowing, yung mga kaibigan natin yan ang pwedeng gamitin ng Panginoon para tayo pagpalain. And yung panghuling S is for spiritual. Okay? Pasalamat tayo sa Panginoon. Meron tayong gift of salvation because of Christ. Okay? Pasalamat tayo mga minamahal na dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, tumanggap tayo ng forgiveness. Meron tayong ganitong pagkakataon, nakakapag-pray tayo. Okay? Meron tayong hope of eternal life. Wow! Kaya nga, sana matutunan natin sabihin mga minamahal, mga kaibigan, mga kababayan ko na patuloy na sumusubaybal, if you are lacking in all of these things, dapat it's time for you to praise God because from whom all blessings flow, sa Kanya nang gagaling. Okay? Yung pagpapala ng Panginoon, dumadaloy sa atin yan. Kaya nga, anong gagawin natin? Maging blessing tayo sa iba. Okay? Kung may mga nakita kang mga nahihirapang maglakad, kung ano man yung pwede mong itulong sa kanya, come on. I-ano nyo yun, i-share nyo po yung blessing niyo sa mga mas destitute, mas nakakaawa ang kalagayan sa atin. Alright? So, kung halimbawa, napakita mo, wala kang step-in, o kaya butas na yung step-in mo, magpasalamat ka sa Panginoon, yung iba walang paa. May paa ka, sila wala. Mamili ka. Okay? Yung iba, nagrereklamo sa kanilang pag-aaral ngayon. Okay? Nagsusulat sila at ginagamit nila yung mga iPad, no, di ba? Mas mapalad ka pa rin, kapatid. Punta ka ng Africa, sumusulat sila sa lupa para makapag-aral. Right? So, ngayong gabing ito, salamat. I hope that you understand this great blessing. This simple lesson. Bless. B stands for body, L, labor, E, emotion, S, social, S for spiritual. Alright? If you want a copy of this lesson, just let me know and I will send it to you right away dyan sa inyong messenger o kaya sa inyong email address. Alright? So, di ba masarap itong alalahanin? Oo nga, pasalamat tayo sa Panginoon. Pero, siyempre, kung hindi ka nag-enjoy because you have some problem, because you have some difficulties, siyempre, yun ay pag-prepare natin. Pero, dapat, kung meron kang trabaho ngayon, kung meron kang joy, meron kang peace, meron kang contentment, kung meron kang lanay, tatay, kuya, ate, relasyon sa loob ng simbahan, kung meron ka ng relasyon sa Panginoong Hesus bilang personal mong Panginoon, wow!
ito yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, salamat sa gabi na ito. I hope and I pray na itong simpleng lesson na ito ay makapagbigay sa atin ng paalala. Alright? So, purihin ang Panginoon. So, ulitin ko ulit, if you want a copy of this lesson, I will send it to you. Alright? You cannot find this one in sa mga basta-basta lang. Because this is something na meron akong pinagkukuhanan. Ako lang nakakaalam. Alright? So, meron pa tayong pin. Nagpin siya. Tingnan natin kung ano yung ipinin. Okay. Saan ba yan? Okay. Praise report galing kay Gigi Basierto. Salamat po sa Panginoon kasi po ang patuloy pong dinadagdagan ng Panginoon ang mga tanggap na trabaho ni Willie. Tunay nga po na pag nagbigay siya ay tunay na sapat sa ating pangangailangan at purihin po ang Panginoon. Hindi ko alam bakit walang pumapalakpak. Ayaw gawa na itong palakpak kong ito. Dati gumagana naman ito. Okay. Okay yan. Salamat. Salamat Sister Gigi for that praise report. Ayan. Ano naman to? Praise report. Prayer request naman ito sa aking kabatchmate. Ako po, penge. Ako din po. Thank you, Lord. Mga nanghihingi. Okay lang. Sige, sesend ko sa inyo. Pakiko mo yung mga may request ng ano. May kadugtong pa. Ano ba kadugtong nun? Okay, binabasa ko lang po yung praise report ni Sister Gigi Basierto. Okay. Okay, salamat po sa Panginoon kasi po nung nagbigay po siya ng trabaho ay hindi lang po konting kita. Pinagpala niyo kami ngayon ng sagot sa aming pangangailangan. Salamat sa Panginoon. Punta ko dyan, G. Praise the Lord. Ay, nakakatuwa naman. Gusto ko talaga makarinig ng palakpak sa Panginoon galing sa aking machine na ito. Ayaw gumana. Anyway, bahala siya. Okay, salamat sa Panginoon. Meron pa ba? Ayan, yung mga nangihingi ng lesson na ito, kasi po alam nyo maganda, ay sinasuggest ko para at least reminded tayo every week. Letter B, letter L, letter E, letter S, letter S. Okay? At least araw-araw tayong meron tayong pinagpe-pray. Ayan. Prayer request yan para din kay Ayan. Tingnan natin. Okay, let's go to the third batch because I don't want to miss any person who joined with us tonight. Alright? So, sa third batch natin, of course, nandito si Evie Tatel, Laarni Salvador, MacLeod Manila, Estela Maris Laron, Ruth Bundok, Pedro Bongkay. Kumusta na, kuya? Kumusta na kayo dyan sa Bicol? I hope that you are enjoying. Nagugulat ka siguro ngayon na ang iyong pinsan ay isa ng pastor at isa ng parang radio broadcaster. Radyo na, TV pa. Alright, sige. Magpe-pray na tayo mga kapatid. Okay, pero mo ba? Okay, babanggitin ko lang po itong humabol na ito para dire-diretso na tayo. Alright? Okay, ulitin ko po dun sa mga humihingi po ng kopya. Okay, malaman ko lamang po because para malaman ko kung kanino ko isesend. Alright, o kaya naman dito ay isesend ko dito, i-catch nyo na lang o i-grab na lang ninyo. Alright, so manalangin na po tayo mga minamahal. Manalangin na tayo ngayong gabing ito. Nawa sa ating panalangin ito, masamahan nyo ko minsan pa. At masubaybayan ninyo ang ating programa na ito na patuloy na ginagamit ng Panginoon upang mas marami pang mga mananampalataya, marami pang mga nakikinig sa atin ang pagpalain ng ating Panginoon. Okay? So, let's pray for the request galing kay Sister Novi and this is regarding kay Joyce Chua na nag-positive siya sa COVID. Okay?
Siguro, ayun, nag-positive ba? Dalawin natin, Sister Novi. Dalawin. Okay, sige po. Tayo po'y manalangin na ready na ho ba kayo? Those of you who are ready para sa ating prayer nito ay samahan niyo po ako na yung ating prayer warriors, please. Alam niyo naman nyo kung kayo ay nais yung mag-join. Okay? Just simply sit down and join with me, agree with me in prayer. Okay? Pwede nyo extend ang inyong kamay na para bang katabi nyo yung ipinagpe-pray natin. Okay? If you want to be part of those prayer warriors because hindi ko alam kung sino yung mga nagpe-pray. Alright? So if you want to be part of this of those willing to become our prayer warriors and intercessors, please just simply stop what you're doing and join with me in our prayer and agree with me as I do the prayer. Alright? So let us pray. Minsan pa aming Diyos ngayong gabing ito, we just want to say thank you for your greatness, for your goodness, for your faithfulness, for your kindness. You are God who makes everything possible. You are a miracle working God. And tonight, Father God, ay amin pong dinadalangin, Panginoon, ang request para kay Joyce Chua. Lord, I pray in the name of Jesus, you will help her na maka-release, Panginoon, maka-recover, Panginoon, sa positive niya na COVID. In the name of Jesus, Lord, I pray na ang kanyang pamilya, Panginoon, ay hindi maapektuhan, hindi mahawaan, Panginoon, ng COVID na ito. In the name of Jesus. Gayon din, Lord, ang patuloy na proteksyon sa pamilya ni Lord Nagan. Lord, ilayo sila sa anumang kapahamakan at ang anumang sakit, Panginoon, ay lumayo sa kanila. At ang patuloy na paglago sa kanilang pananampalataya, Panginoon, ay maganap. Lord, sa oras din pong ito, patuloy kong dinadalangin ang aming Ate Cora. Lord, pagpalain mo po siya, Panginoon, at patuloy na ang magandang kalusugan, ang proteksyon ng pamilya, Panginoon, ng kanyang buong pamilya, ang Kuya Manny, Ninang Nelia, Ninong Ano, si Audrey, Panginoon, si Arvin, si Allen, pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Lord, gayon din ang kaligtasan ng mahal sa buhay ni Mon Ace, Panginoon, at patuloy na pagtanggap niya ng mga blessing na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dalangin ko din, O Diyos, ang kahilingan, Panginoon, ni Sister Gigi para sa patuloy na pag-aayos ng tubig sa lugar ng Magsaysay. Panginoon, walang imposible sa iyo, Lord. Alam namin lahat ng mga bagay ay mayroong pangyayari, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, inakin po namin, dakilang Diyos, na ngayong gabing ito, Panginoon, ay patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa na mga nanonood kasama namin sa aming panalangin ito, Panginoon. We also extend, Lord God, our hand and prayer for Sister Linda Suliban Hamadi and Pastor Lovino Concepcion. Father, in the name of Jesus, we are so thankful, Panginoon, because we have given this work to pray for other people. And I pray, Lord, na ngayong gabing ito, Panginoon, I pray, Lord, na yung pinag-aralan namin na bless. Bless, B stands for body. L stands for labor. Lord, dinadalain ko ngayong gabing ito, Panginoon, lahat ng may mga karamdaman sa kanilang mga katawan, lahat ng mayroong mga nararamdamang karamdaman, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, inakin po namin ang iyong himala at kagalingan. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, na ang aming mga buhay, ang aming mga katawan ay mga malulusog, Panginoon. Salamat. Lord, nalilimutan naming pasalamatan ang aming buhay na ito, ang aming katawan na ito, Panginoon, na pinagpala mo. Lord, at kung sino man ang may karamdaman, Lord, they are not enjoying this blessing, Lord. We extend our hand towards those who are having sickness, even those affected with this COVID-19, Lord. Inakin po namin, Panginoon. Lord, even doon sa letter L, Panginoon, I pray, Father, na yung mga walang trabaho, Panginoon, ay bibigyan mo ng trabaho, Panginoon. Lord, yung mga pinagpala mo na ng trabaho, lalo mo pa po silang pagpalain, Panginoon. Lalo nilang maranasan ang iyong himala, Panginoon. Ang iyong breakthrough, Panginoon. They will be promoted, Panginoon. Iaangat mo sila even we are in this time of pandemic. Father, hindi kayang pigilan ang pagpapala mo, ang pinagpala mo, Panginoon, na hindi na pwedeng isumpa sa pangalan ni Jesus kung paanong naranasan ni Balaam, Panginoon, na alam niyang pinagpala ng bansang Israel at kung sino man ang magpapala sa bansang Israel ay pagpapalain mo at kung sino man ang susumpa sa bansang Israel ay susumpain mo.
Panginoon, ngayong gabing ito, ang pagpapala, ang mga pinagpala ay hindi na pwedeng tumanggap ng sumpa. Ngayong gabing ito, kaibigan, kung alam mong pinagpala ka na, hindi ka na tatanggap ng sumpa. Ang tatanggapin mo ay ang totoong pagpapala ng Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, Lord, patuloy kong idinadalangin ang mga walang trabaho. Lord, yung may mga trabaho. Lord, gayon din, Lord, pinapasalamatan ka namin. Panginoon, doon sa mga ngayong gabing ito ay mayroong kagalakan, may kapayapaan, may contentment sa buhay nila. At kung walang may joy ngayon, Lord, kung sino man ang di nakakaranas ng kapayapaan, kung sino man ngayon, Panginoon, ang nawalan ng kagalakan, kung sino man ngayong gabing ito, Panginoon, ang maraming kakulangan, in the mighty name of Jesus, dinideklara ko, Panginoon, ngayong gabing ito, dumaloy ang iyong peace, Panginoon, the peace that passeth all understanding, Lord, and the peace, Lord God, wherein it all comes from Jesus, because Jesus is the Prince of Peace. Lord, ngayong gabing ito, ibuhos mo ang iyong pagpapala, ang kagalakan. Let their emotions be healed in the mighty name of Jesus. Lord, yung mga nangangailangan pa, Panginoon, ng mga bagay na pang-sosyal, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, I pray, Lord, yung mga broken relationship right now, in the mighty name of Jesus, Lord, we ask for your restoration, Lord, sa lahat ng mga broken relationship, Lord, because we want to thank you, Lord God, na ang aming mga relationship sa aming pamilya, sa aming mga nanay, sa aming mga tatay, sa aming mga anak, sa aming mga lolo, sa aming mga lola, pabalik, Panginoon, ay naroon buo pa. Lord, isang bagay na dapat naming ipagpasalamat sa iyo. Lord, yung mga broken relationship sa mga churches, in the name of Jesus, Lord, yung mga conflict between pastor to members, members to pastors, member to member, pastors to pastors, in the name of Jesus, we destroy, Lord God, this spirit of conflict inside the church, Lord. But we ask you tonight, Lord, that you are going to restore relationship in the churches right now. Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na masira ang relasyon ng pastor at ng kanyang miyembro, ng miyembro sa miyembro, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, i-bless mo ang bawat mga miyembro, i-bless mo ang bawat mga pastor, i-restore mo, Panginoon, ang kanilang mga broken relationship. Lord, salamat din po, Panginoon, sa spiritual life, Lord. Salamat sa eternal life na pinapangako mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na nang dahil sa kamatayan ni Jesus, Panginoon, meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Meron kaming buhay na walang hanggan. And we must be thankful for all of this, Lord. At salamat po, Panginoon, ngayong gabing ito. Kung sino man, Panginoon, ang hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon, gayon din ang aking dalangin, Panginoon, makaranas sila ng personal na encounter sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, kung paanong ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang napakalaking problema namin, yung kaligtasan ng aming kaluluwa. Panginoon, yung kami ay makarating sa langit at hindi sa impyerno. Kung paanong ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon, upang tubusin kami, Panginoon, sa aming kapahamakan, sa aming misery, sa amin pong mga kasalanan. Ngayong gabing ito, Panginoon, kung paanong ibinigay mo ito, Panginoon, how much more yung aming mga maliliit na pangangailangan ang hindi mo kayang ibigay. Panginoon, ang financial, maliit lang para sa ito. Ang physical, ang material, ang spiritual, at lahat ng mga pagpapalang kailangan namin, Panginoon, ay hindi kaya napigilan dino pa man, Panginoon, sapagkat kami pinagpala mo na. Ang pinagpala mo na, Panginoon, ay hindi na kayang sumpain. Ngayong gabing ito, Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Lord, inangkin na po namin, Panginoon, ang iyong pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal sa lahat ng mga nakikinig, nanood at sumama sa panalangin ito. To those of you who are watching in this program and you are listening to my prayer, I want you to activate your faith right now. In the mighty name of Jesus, I want you to receive your healing. I want you to receive your breakthrough. I want you to receive your miracle right now in the mighty name of Jesus.
Lord, salamat ngayong gabing ito, Panginoon. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Gayon din, Ama, patuloy namin na dinadala sa iyo, Panginoon, ang aming pong bansa, ang aming pong presidente, ang aming vice president, ang lahat ng mga senador, ang lahat ng mga governors, mayors, lahat ng mga barangay captain, Panginoon, ang aming pong probinsya, ang probinsya ng Cavite, ang aming pong governor, Remulla, at ang lahat ng kanyang mga kasama, Panginoon. Ang aming pong mayor, Walter Echeverria, aming dinadalangin. Ang aming pong vice mayor, Maricel Torres. Ang lahat ng konsehal ng bayan, Panginoon, sa pangunguna ni Konsehal Alan Estuye, Angie Paicana, Al Abueg, Renan Tuatis, Isa Cortez, Bong Sevilla, Inday Manalang, at Mike Virata. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Doon sa kanilang paglilingkod sa aming bayan, Panginoon, makapaglingkod sila, O Diyos, ng buong puso, taos sa puso nila, sapagkat sila, Panginoon, ay inatasan mo na maging lingkod bayan, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ng lahat ng kapitan ng barangay sa Metro San Jose, magmula sa aming konsehal, sa aming kapitan Gosar, kapitan Alday, kapitan Llames, kapitan Tuatis, maging ang aming kapitan Suarez. Pagpalain mo pong lahat, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Gayun din, O Ama, yung lahat ng mga COVID patients sa aming bayan, sa buong bansa namin, Panginoon, patuloy naming dinideklara, O Diyos, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat mga COVID patient, ang mga frontliners namin, ang lahat ng mga volunteers, Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Lord, ini-extend din po namin ang aming panalangin na dumaloy at kumilos at gumawa at mag-manifest sa buhay ni Eric Deo Gracias. Pagpalain mo yung kanyang negosyo, Panginoon. Marami pang mga sales, Panginoon, ang maranasan niya, Panginoon. Marami pang mga bagay na mangyari, Panginoon, na maranasan niya doon sa kanyang negosyo. Lord, gayon din kay Saria Villanueva, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, na aming nakasama sa gabing ito, Panginoon, ang aming sama-samang panalangin. Marami pong salamat, Ama. Pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin sa iyo. Amen and Amen. Alright, purihin ng Panginoon. Bago tayo magtapos, mga minamahal, tayo dumako muna sa ating mga advertisement. Wala naman ako microphone. Anyway, tuloy ko na lang po. Hindi ko pala ito nalagyan ng camera. Patuloy natin ina-advertise ang food venture para sa kanilang food tray package. Alright, yan po ay sa pangunguna ni Chef Jana Ayesha. Okay, nandyan po yung number. Just contact the number para makausap nyo sila. Nandyan din po ang ating YBN, Your Breadly Neighbor. Nandyan ang kanilang number if you want to taste a different twist of bread. Okay? Subukan nyo lamang po. Okay? Gayun din po ang Affordable Housing Investment. Nandyan ang ating kapatid na Sister Novi Redima para asistihan kayo sa inyong mga tahanan na matagal ng mga dream house ninyo. Okay? Nandyan po ang number na binigay niya sa atin. Gayun din ang Hallelujah Rub and Roulette. Nandyan ang number, pwede nyo kontakin kung guys nyo po na magkaroon ng konting yung comfort sa inyong mga pain, muscle pain, ano pa mga pain yan, alright? Okay. Ganyan din ang Yams Tulingan. Hindi yata nakapagtinda ngayon ng Yam kasi kauwi lamang galing sa Batangas. Of course, nandyan din po ang Ali Siberia Cafe. Okay, kung naghahanap kayo ng mga computer, o kaya magpapa-repair kayo o kaya magpapa-upgrade kayo, just contact his FB account at gain din ang kanyang number. Alright? Magpagawa na ko kayo kasi marami na hong magpapagawa sa kanya. Baka maiwanan kayo. Sayang. Okay, hanggat mura at maganda ho yung kanyang mga pyesa. Alright? Ako ay nagpapasalamat kasi siya po ang nag-aayos at nag-assist sa atin para magkaroon tayo ng magandang programa na hindi katulad ng dati na ako ay parang robot. Ang bagal-bagal. Yun, ganun na nangyayari. Ngayon, hindi na. Alright? So, ayan, puntahan niyo po siya. Andyan ang number na binigay sa atin. Okay? So, of course, andyan din ang Laban OFW Challenge. Ayan. Overseas Filipino winner. Okay? So, nagkapasalamat tayo sa Panginoon and we want to hear more from you. Kung meron pa kayong mga prayer requests, meron kayong suggestions and inquiries sa ating palatuntunan ito, okay, i-message nyo lang po kami dyan sa Wisdom of Life, Global Family Center. Yan po yung ating Facebook
account. Alright? At kung nais nyo naman po, okay, na makontak tayo o kaya makusap tayo, alright? Ayan, wala talaga yung camera. Okay, tingnan natin. Bakit wala ang camera? Okay, subukan ko kung magagawa ko pa ng paraan. Okay, tuloy ko lang, oh. So, kung kayo naghahanap ng nais nyong maging kabahagi sa ating palatuntunang ito, okay, at nais nyong mapagpala kayo ng Panginoon, yan, kayo po ay, pwede nyo kami makontak sa mga numbers na yan. If you want prayers more, alright, you can contact the number. Alright, na nandyan po. And if the Lord is touching your heart to support and give para sa ating gawain na to, okay? Yan, pwede nyo pong ilagay dyan o pwede nyo i-send ang inyong mga financial support o financial help sa ating GCash number. Meron din tayo kasi program, no? Meron tayong mga ministry pa tulad ng jail ministry, meron tayong senior citizens ministry, meron tayong Project Oak ministry, alright? Yung pwede nyo po doon i-send doon ang inyong mga tulong kung saan kayo nagnanais na mag-share para sa ating mga program na ito, sa ating mga ministry itong ginagampanan natin. Of course, in-extend natin ang prayer pa din kay Cora Rabadam Vergara. Panginoon, patuloy na dinadalangin namin ang patuloy mo pong pagpapala sa aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, Panginoon, nakakasama namin sa aming palatuntunang ito. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, sa gabing ito, mga kapatid, maaaring hindi ko ma-mention ang iba. Okay? Nawa ay pagpatuloy lang tayo sa ating pakikinig. Okay? Naalala ko po, patuloy natin ipanalangin yung iba pa nating mga kapatiran na regular natin nakakasama. Let us continue to pray even for Sister Baby and Kuya Cesar Reyes. Panginoon, pagpalain mo po ang patuloy ang aming mga kapatid na ito. Panginoon, Lord, gayon din, Ama, si Sister Joyce Madelo, Sister Lucy Aliento, Lord, si Bishop Flores, Panginoon, hindi namin nakakasama. Lahat iba pang mga regular viewers namin ngayon na hindi namin nakakasama, Panginoon. We pray for them, Lord, na sa mga susunod na araw ay makasama namin sila, Panginoon. Thank you so much, Lord. This is our prayer to you in Jesus' name. Amen. Amen. Alright, so marami pong salamat sa Panginoon. Nawa, ang gabing ito ay pinagpala tayo ng Panginoon. Ulitin ko lang, no, yung lahat po na may gusto ng aking lesson about bless, yung acronym ng bless, if you want to receive the blessing, just let me know. Okay, and then I will send it to you. Maybe tonight I will try my very best to send it to you dyan sa inyong messenger. Okay, sa messenger nila. Alright? So, marami pong salamat. Nawa ang pagpapala ng Panginoon sa mabawat sa atin. Matulog ng baimbing, kumain ng maayos. At kung may problema sa maghapon at kahapon, tapos na yon. Kung may problema bukas, pambayad na kung ano-ano, huwag nyo nang isipin yon. Bahala na ang Diyos doon. Matulog na lamang ho tayo kasi bukas pa yon. Di natin alam kung magigising tayo bukas. So, hindi ako pessimistic, pero yun ay paalala lang na matulog lang tayo ng mahimbing. Bayaan mo ang Diyos ang mga problema sa ating mga problema. Yan ang sabi ng Bible, let tomorrow, okay, problem yung problema niya para bukas. Alright? So, marami pong salamat. Nawa, ngayong gabing ito, ang pagpapala ng Diyos ay palaging sumabawat sa atin. Good night, and God bless you all. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, sa iyong kabutihan
sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito,